Ikatlong Kabanata. O mga mangmang na taga-Galasya, sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Hesukristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag? Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo. Tinanggap baga ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan, o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Napakamangmang na baga kayo, kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayon na nagpapakasakdal kayo sa laman? Tiniis baga ninyong walang kabuluhan ang lubhang maraming mga bagay? Kung tunay na walang kabuluhan, siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu, at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan, o sa pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos, at ito'y ibinilang sa kanya ng katuwiran. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham, at sapagkat ipinakita na ng kasulatan, naaariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham, na sinasabi, sayo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya, at ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo, na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao, bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagka-pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kanyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang, at sa inyong binhi na si Kristo. Ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan, na sumipot ng makaraan ng 430 taon, anupat upang pawalang kabuluhan ang pangako, sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako, datapwat ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang, hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan, at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa, datapwat ang Diyos ay iisa. Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Diyos? Huwag nawang mangyari, sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katuwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Datapwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan, na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahahayag pagkatapos. Anupat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man,
sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako.